Hey runners! Welcome to Runway Podcast kasama ang ating mga kaibigan at kasama sa usapang ito sina Angelica, Angela, Ruth at Rhea. Sa episode ngayon ng Runway Podcast, tatalakayin natin ang kasaysayan, kultura at mga pagbabago ng isang katutubong pangkat sa Pilipinas, ang mga tagbanwa. Tama po, Desiree. Ang Tagbanwa ay isa sa pinakamalumang etnikong grupo sa Pilipinas. Matatagpuan sa lalawigan ng Palawan, partikular sa mga pook ng Aborlan, Coron, Busoanga at Puerto Princesa, pati na rin sa mga isla ng Calamanian at El Nido. Maganda po, Angelica. Sa episode na ito, sisimulan natin sa pinagmulan ng Tagbanwa. Pagkatapos ay kultura, paniniwala at tradisyon. Tapos titignan natin kung paano nabago o maorganisa ang kanilang pamumuhay dahil sa kolonisasyon, globalisasyon, modernisasyon at sa huli, paninilay sa hinaharap. Tara, simulan na natin. Salamat, Angelica. Una, tungkol sa pinagmulan ng Tagbanwa. Ayon sa mga pag-aaral, they are among the indigenous peoples ng Pilipinas at bahagi ng mga pinakamalumang pangkat sa lalawigan ng Palawan. May teorya rin na sila ay mga posibleng inapon ng Tabon-man, ang mga sinaunang tao na natagpuan sa Tabon Caves ng Palawan. Kaya't may connection sila sa mga pinakaunang nanirahan sa kapuluan natin. Ano naman ang paniniwala nila, pamumuhay noon sa mga unang panahon? Bago dumating ang mga dayuhan, impluwensya, ang Tagbanwa ay may animsim o paniniwala sa mga espiritu ng kalikasan, mga espiritu ng bayan or spirits associated with rivers, forest, or dagat. Sila ay mangingisda, mangangalap, magsasaka, at nakatira sa mga baybayin o malapit sa tubig. May tradisyon ng pagdiriwang o sayaw, mga ritual para sa pagsaalang-alang ng mga espiritu. Paano naman sila nakipag-ugnayan sa mga karatig ng tao o mga dayuhan? Nagkaroon sila ng ugnayan sa mga mangangalakal o mga dayuhang barko, mga Chino, mga Malay, pati mga taga-Borneo. Mga palitan ng produkto, ideya, at puna sa kultura. Pero hindi ganon ang laki ng impluwensya gaya ng sa iba pang grupo na mas madaling maabot ng kolonisador. Salamat, Desiree. Ngayon, pag-uusapan natin ang kanilang kultura, ang sining, wika, paniniwala at tradisyon. Una, wika. May ilang mga dialekto ang Tagbanwa. Ito'y tinatawag Central Tagbanwa o kaya Calamian Tagbanwa. Tama. At may kaugnayan din ito sa kanilang mga pagkakakilanlan. Sila ay may sariling mga alamat, kwentong bayan, epiko, mga ritual na kaugnay ng kalikasan tulad ng paggalang sa mga espiritu ng koral, dagat, at kagubatan. May mga pangyayari tulad ng pagdiriwang para sa pagbibigay galang sa mga ninuno. Oo, tradisyonal ang sining, paghahabi, paglalayag, pagsasaliksik sa dagat, pagguhit at palamuti. Halimbawa, mayroon silang mga tradisyon sa paglalayag gamit ang bangka, pangangalap ng yamang dagat at ritual sa paghuhuli. May mga katutubong paniniwala pa rin, ngunit malaking bahagi na rin ang Kristyanismo sa kanila dahil sa impluwensya ng mga misyonero noong panahon ng Kastila. Gayunpaman, hindi lahat ng aspeto ng tradisyonal na paniniwala nawala.
may mga ritual na patuloy pa ring sinusunod bilang bahagi na identidad. Ngayon, pag-usapan natin ang mga pagbabago, paano naapektuhan ng kolonisasyon at paano sila nakibagay sa makabagong panahon. Kailan kaya nagsimula ang mas malaking impluwensya ng mga Kastila sa Tagbanwa? Noong panahon ng Kastila, sinubukang makonvert sa Kristyanismo na impluwensyahan ng mga misyonero. May mga kumbento, simbahan, pakikisalamuha sa iba pang Pilipino na Kristiyano. Sa mga lugar nila, dinala rin ang mga bagong batas, pamumuhay at edukasyon. Ano ang mga naging hamon sa panahon na iyon? Ilan sa mga tradisyon ay nawala o nabago ng husto ang mga ritual para sa espiritu. Pamumuhay sa kagubatan, tradisyonal na pamamaraan ng pangingisda o pagsasaka, pati wika ay naapektuhan ng paggamit ng Tagalog at Pilipino pati Ingles. May pressure para mag-adapt sa ekonomiya, teknolohiya, edukasyon at relihiyon ng mainstream. May mga land rights issues din, ang kanilang ancestral domain ay nasasakal ng mga proyekto, pagmimina, turismo at iba pa. Sa modernong panahon, globalisasyon at turismo ay dalawang muka. Nakakatulong sa pagpapalaganap ng kultura, sa pagtaas ng kita, ngunit may panganib din na gawing atraksyon lang ang kultura na nai-commercialize o nai-kompromeso ang tradisyon. Ang edukasyon at media ay nagdadala ng mga bagong pananaw na minsan hindi tugma sa traditional values. Maraming hamon ang kinakaharap ng mga Tagbanwa sa ngayon. Ilan na rito, pagkawala ng lupa at karapatan sa ancestral domain dahil sa legal at economical na presyon. Pagbabago ng wika, pagliit ng bilang ng mga kabataang marunong ng Tagbanwa dialects. Epekto ng turismo habang malaking oportunidad ito. May panganib ng pagpuslit o pagbali ng tradisyon upang maging tourist-friendly. Mga isyu sa edukasyon, serbisyong pampubliko, kalusugan at iba pang pagkakataon na hindi pantay. Oo, ngunit may mga pagsisikap din, di ba? Tama, may mga programa at organisasyon na nagtatrabaho para sa pagpapanatili ng kultura, pagtuturo sa kabataan, dokumentasyon ng wika, ritual, sining, pagsasukat ng ancestral domain titles, pagpapalakas ng lokal na pamumuno. May mga pagsisikap para sa integrasyon ng tradisyonal na kaalaman sa mga diskusyon tungkol sa kalikasan, turismo at konserbasyon. Nais kong itanong, ano sa tingin niyo ang pinakamahalagang aral na makukuha natin mula sa kwento ng mga Tagbanwa? Para sa akin, ang kahalagahan ng pagkilala at paggalang sa sariling ugat kahit sa modernong mundo, mahalaga na huwag malimutan ang kasaysayan, ang tradisyon, ang paniniwala dahil ito ay nagbibigay saysay sa ating pagkatao. At ang pagiging resilient ng katutubong pangkat na kahit maraming pagbabago, kayang mamuhay, maka-adapt nang hindi tuluyang mawawala ang kanilang pagkakakilanlan. Nais kong ibahagi ang pag-asa kung patuloy na susuportahan ng pamahalaan, ng komunidad, ng kabataan, ng akademya, at ng media. Makikita ko ang isang hinaharap kung saan ang Tagbanwang kultura ay hindi lang alaala o tourist attraction, kundi buhay na bahagi ng pang-araw-araw ng buhay ng marami. Bago tayo magtapos, gusto ko pang pag-usapan ang kakaibang kontribusyon ng Tagbanwa sa kultura ng bansa. Isa na rito ang kanilang sariling sistema ng pagsusulat. Tama
Tama, Angelica. Ang Tagbanwa ay isa sa mga pinakamatandang alpabeto sa Pilipinas. Para itong baybayin, pero may sariling estilo at gamit. Noon, sinusulat nila ito sa mga dahon ng palma at kawayan. Ginagamit nila para sa ritual, pag-record ng mga pangalan, at minsan sa pakikipag-ugnayan. Wow, nakakabilib na mayroon silang sariling sistema ng pagsulat. Parang patunay na matagal nang may mataas na antas ng kaalaman at organisasyon ang mga katutubo bago pa dumating ang mga Kastila. Dagdag ko rin, ang Tagbanwa script ay hindi lang basta alpabeto, bahagi ito ng kanilang identidad at paniniwala. Kapag sinusulat nila ang mga pangalan ng kanilang mga ninuno, naniniwala sila na may espiritual itong kahulugan. Kaya mahalagang ituro muli ito sa kabataan kasi kapag tuluyang nawala ang pagsulat na ito, hindi lang kaalaman ang mawawala kundi pati koneksyon nila sa kanilang pinagmulan. Bukod sa pagsusulat, mayroon din silang mayamang tradisyon ng musika at sayaw. Alam niyo ba na ginagamit nila ang musika bilang bahagi ng ritual at selebrasyon? Oo, isa sa mga kilalang sayaw ay ang tinatawag na pagdiwata. Isa rin itong ritual na inaalay para sa mga espiritu upang humingi ng biyaya tulad ng masaganang ani o kaligtasan mula sa sakuna. May kasamang kanta at pagtutugtog ng tradisyonal na instrumentong gawa sa kawayan. Ang ganda! Nakikita natin dito kung gaano kalalim ang koneksyon nila sa kalikasan at spirito. Hindi lang ito aliwan, ito ay panalangin at komunikasyon sa kalikasan. Kung tutuusin, parang paalala din ito para sa ating lahat na pahalagahan ang kalikasan. Kung babalikan natin, ang mga katutubong tulad ng Tagbanwa ay laging nakabatay sa respeto sa kalikasan ang kanilang pamumuhay. Gusto ko ring idagdag ang tungkol sa kanilang oral tradisyon. Mayroon silang mga kwento, epiko, at alamat na isinasalaysay ng matatanda sa mga kabataan. Ganito nila ipinapasa ang kanilang kaalaman at values. Halimbawa, meron silang kwento tungkol sa pinagmulan ng mundo, mga diwata ng dagat at kagubatan, pati mga alamat ng pag-ibig at kabayanihan. Sa ganitong paraan, hindi lang sila natututo, kundi natatandaan din nila ang kultura nila. Nakakatuwa na kahit walang nakasulat na aklat noon, na ipapasa nila ang kanilang kasaysayan mula henerasyon hanggang henerasyon. Parang buhay na aklat ang matatanda sa kanilang komunidad. Ngayon, balikan natin ang kasalukuyan. Ano naman ang ginagawa para sa pangangalaga ng kanilang kultura? Maraming mga organisasyon gaya ng NCIP o National Commission on Indigenous Peoples na tumutulong sa kanila. May mga programa para sa edukasyon, dokumentasyon ng wika at pagtatanggol sa ancestral domain. Tama, mayroon din mga local NGOs at scholars na nagsusulat tungkol sa Tagbanwa, nag-aayos ng workshops at tinutulungan sila na ma-integrate sa modernong lipunan na hindi nawawala ang kanilang pagkakakilanlan. Pero syempre, malaki pa rin ang hamon. Ang komersyalisasyon ng kultura, epekto ng turismo, at kawalan ng sapat na suporta sa edukasyon ay nananatiling problema.
Kung iisipin natin, napakaraming aral mula sa kanila. Isa na ang pagiging resilient sa kabila ng lahat ng pagbabago. At syempre, ang pagpapahalaga sa ugat at kultura, ang modernong panahon na mabilis ang lahat, importante talagang bumalik tayo sa ating pinagmulan. Parang sinasabi ng Tagbangwa na hindi natin kailangan talikuran ang modernisasyon pero dapat huwag din nating kalimutan ang ating kultura. Kaya naman sa pagtatapos, gusto kong mag-iwan ng simpleng tula para sa ating lahat. Sa pusod ng Palawan, naninirahan ng Tagbanwa, pantay ng kagubatan, alon at lupa. Sa kanilang kwento, buhay ang kasaysayan. Sa kanilang tradisyon, may pag-asang kinabukasan. Grabe, Desiree, ang ganda nun. Oo, para yung buod ng lahat ng pinag-usapan natin. Kaya mga kaibigan, sana'y huwag nating kalimutan na ang ating mga katutubo, gaya ng Tagbanwa, ay hindi lahat bahagi ng ating nakaraan, kundi buhay na kayamanang dapat pangalagaan. Kung may suporta mula sa pamahalaan at pakikiisa mula sa bawat isa sa atin, tiyak na magpapatuloy ang kanilang kultura para sa susunod na henerasyon. At sana, sa pakikinig ninyo ngayon, nahanap nyo rin ang inspirasyon na mahalin at pahalagahan ang ating mga ugat. Mga kababayan, sa ating paglalakbay ngayong araw, ating nasilip ang makulay na kultura, tradisyon at kasaysayan ng mga Tagbanwa. Isa sa mga pinakamatandang pangkat etniko sa ating bansa. Sa kanilang sining, paniniwala at paraan ng pamumuhay, malinaw nating nakita ang yaman ng ating pagka-Pilipino na hindi dapat makalimutan. Natuklasan natin na ang mga Tagbanwa ay hindi lamang simpleng pamayanang naninirahan sa Palawan. Sila ay tagapag-ingat ng sinaunang kaalaman, mga paniniwala at ritual na sumasalamin sa malalim na ugnayan ng tao at kalikasan. Ang kanilang pagsusulat gamit ang baybayin na may kakaibang anyo, ang kanilang mga awit at sayaw na nagsasalaysay ng kasaysayan, at ang kanilang mga paniniwalang espiritual ay malinaw na patunay na napakayaman ng ating pamana. Subalit, kasabay ng paglipas ng panahon, ang mga ganitong kultura ay nahaharap sa banta ng pagkalimot. Dahil sa modernisasyon, unti-unting nababawasan ang mga kabataang Tagbanwa na natututo ng kanilang wika at tradisyon. Dito natin makikita ang kahalagahan ng pagpapanatili at pagbibigay halaga sa kanilang kultura, hindi lamang para sa kanila, kundi para rin sa buong sambayan ng Pilipino. Kung ating iisipin, ang kultura ay hindi lamang nakaraan, ito ay buhay at nagpapatuloy. Ang bawat kasuotan, awit, sayaw, paniniwala at kaugalian ng mga Tagbanwa ay nagsisilbing salamin kung sino tayo bilang mga Pilipino. Kaya tungkulin natin na hindi lamang sila kilalanin, kundi sila'y igalang, tangkilikin at suportahan upang kanilang pamana ay maipasa sa susunod na henerasyon. Sa pagtatapos, naway magsilbing inspirasyon sa atin ng mga Tagbanwa ang kanilang katatagan, ang kanilang pagyakap sa kalikasan, at ang kanilang matibay na paninindigan sa kanilang tradisyon. Ang kanilang kwento ay hindi lamang kwento ng nakaraan, kundi kwento rin ng ating kinabukasan.
Kaya mga ka-runners, habang isinasara natin ang talakayang ito, dalhin natin ang aral na ating kultura at yaman. At ang yaman ay dapat pinangangalagaan. Ang mga tagbanwa ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan, sila ay buhay na patunay ng ating pagka-Pilipino at tunay na makulay, may lalim at may saysay. Maraming salamat at naway magsilbing simula ito ng mas malalim na pagpapahalaga at pagmamahal natin sa ating mga katutubong kapatid. Maraming salamat sa pakikinig sa Runway Podcast. Magandang araw sa inyong lahat at patuloy nating mahalin at pahalagahan ang ating mga katutubong kultura.